Well mga kapopong, patuloy na umiinit ang usapan sa larangan ng politika matapos biglang mapunta sa sentro ng atensyon si Ramil Madriaga, isang individual na hindi gaanong kilala noon ngunit ngayon ay inuugnay sa impeachment proceedings na kinahaharap ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na mabilis na kumalat ang kanyang mga sinabi, naging mitsa ito ng malawakang diskusyon mula sa hanay ng mga opisyal hanggang sa karaniwang mamamayan. Isa sa mga unang nagbigay ng matinding reaksyon ay si Senadora Marcos. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang kinuwestiyon ang kredibilidad ni Madriaga at sinabi na hindi umano mapagkakatiwalaan ang mga lumalabas nitong impormasyon. Ang ganitong posisyon ay agad nagbigay linaw na hati ang pananaw ng mga leader pagdating sa isyong ito. May mga naniniwala na dapat seryosohin ang kanyang mga sinabi, habang ang iba ay nananatiling maingat at mapagduda. Sa kabila ng mga batikos, nanindigan si Madriaga. Iginiit niya na ang kanyang mga sinabi ay hindi gawa-gawa kundi nakabatay sa kanyang personal na nalalaman. Ayon sa kanya, ang kanyang paglabas ay hindi para sa pansariling interes kundi upang maibahagi ang impormasyong sa tingin niya ay mahalaga para sa publiko. Sa mga oras na siya ay inuusisa, pinili niyang magsalita pa lalo sa halip na manahimik. Dahil dito mga kapupong, lalong naging mausisa ang publiko tungkol sa kanyang pagkatao. Marami ang nagtatanong kung saan siya nanggaling at paano siya napasama sa isang sensitibong usapin na may kinalaman sa mataas na opisyal ng bansa. Batay sa ilang ulat, sinasabing may koneksyon siya sa ilang personalidad na may kaugnayan sa kaso. Dahil dito, patuloy siyang sinusuri ng mga eksperto upang malaman kung gaano kalalim at katibay ang kanyang mga sinasabi. Sa mga oras na lumalalim ang issue, napunta rin ang pansin sa posibilidad na siya ay humarap sa House of Representatives. May mga inaasahan noon na bibigyan siya ng pagkakataong magsalaysay sa isang opisyal na pagdinig. Subalit kalaunan, nagbago ang direksyon ng pangyayari. Ayon kay Danilo Chua, wala nang plano na ipatawag pa si Madriaga bilang saksi, isang desisyon na agad naging usap-usapan. Ang naturang plano ay nagdulot ng magkakaibang reaksyon. Para sa ilan, ito ay isang praktikal na hakbang upang mapanatiling maayos ang daloy ng proseso at maiwasan ang paglihis sa mga pangunahing ebidensya. Para naman sa iba, tila may nawawalang pagkakataon upang mas mabusisi ang mga detalye na kanyang inilabas. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na hindi madaling timbangin ang bawat desisyon. Maging ang publiko ay nahati rin ang opinyon. May mga naniniwala na mahalagang marinig ang bawat panig upang masigurong fair ang magiging resulta ng investigasyon. Para sa kanila, ang pagbibigay ng pagkakataon kay Madriaga ay bahagi ng pagiging bukas sa lahat ng posibleng impormasyon. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na dapat munang tiyakin ang katotohanan bago ito gawing bahagi ng opisyal na proseso upang maiwasan ang kalituhan. Sa mga oras na nagpapatuloy ang impeachment proceedings, mas lalong nabibigyang diin ang kahalagahan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Hindi lamang ito simpleng usapin ng isang opisyal, kundi isang pagsubok sa integridad ng sistema. Sa ganitong kalagayan, bawat salita at bawat desisyon ay may bigat at maaaring makaapekto sa kabuuang direksyon ng usapin. Ipinapakita rin ng pangyayaring ito kung gaano kahalaga ang maingat na paghawak ng impormasyon. Totoo na mahalagang mabigyan ng espasyo ang mga nais magsalita, ngunit kaakibat nito ang responsibilidad na tiyakin ang katotohanan ng kanilang mga sinasabi. Ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang ito ang patuloy na hamon sa ganitong uri ng sitwasyon. Bagamat hindi na inaasahang haharap si Madriaga sa formal na pagdinig, nananatili pa rin ang interes ng publiko sa kanyang mga pahayag. Patuloy itong pinag-aaralan, sinusuri at pinag-uusapan sa iba't ibang platform. Sa ganitong paraan, kahit wala siya sa opisyal na proseso, nananatili siyang bahagi ng mas malawak na naratibo. Anyway, mga kapupong, ipinapakita ng pangyayaring ito na kahit ang isang hindi kilalang individual ay maaaring magkaroon ng malaking impluensya sa isang pambansang usapin. Sa mga oras na nagpapatuloy ang mga susunod na kaganapan, inaasahan ng marami na mas lilinaw pa ang mga detalye at mas mapapalapit ang publiko sa isang malinaw at fair na pag-unawa sa katotohanan. Well, mga kapupong, sa mga oras na nagsisimula pa lamang magkaroon ng bahagyang pag-asa sa gitnang silangan, muling naging sentro ng tensyon ang rehiyon matapos ang isang kasunduang inilaan sana upang magbigay ng pahinga sa sitwasyon. Ang kasunduang ito sa pagitan ng United States at Iran ay inaasahang magsisilbing pansamantalang pahinga na tatagal ng 2 linggo, na layong bigyan ng pagkakataon ng bawat panig na makapag-usap at makahanap ng mas maayos na direksyon. Ngunit hindi nagtagal, agad itong naharap sa hamon dahil sa mga pangyayari sa Lebanon.
Mula sa Beirut at mga kalapit na lugar, sunod-sunod na ulat ang lumabas tungkol sa malalakas na aerial operations na isinagawa ng Israel. Maraming komunidad ang naapektuhan sa maikling panahon at ayon sa mga opisyal sa kalusugan, napakaraming residente ang nawala at nasaktan dahilan upang mapuno ang mga ospital. Ang mga rescue team ay halos walang tigil sa pagresponde habang ang ilang pamilya ay pilit inaayos ang kanilang sitwasyon sa gitna ng pinsala sa kanilang tahanan. Ang mga pangyayaring ito mga kapupong ay naganap sa isang sensitibong sandali, ilang oras lamang matapos ipahayag ang kasunduan. Dahil dito, naglabas ng reaksyon ang mga tao sa mundo kung saan marami ang nagpahayag ng pag-aalala na maaaring hindi magtagal ang naturang pahinga. Ilang bansa tulad ng France at United Kingdom ang nanawagan na gawing mas malawak ang saklaw ng kasunduan upang maisama ang Lebanon at maiwasan ang patuloy na pagtaas ng tensyon. Mga kapopong sa panig ng Israel, malinaw ang kanilang posisyon. Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kasunduan ay nakatuon lamang sa ugnayan ng kanilang bansa sa Iran at hindi sumasaklaw sa Lebanon. Ganito rin ang sinabi ng ilang opisyal mula sa Washington. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung ano talaga ang saklaw ng kasunduan na lalo pang nagpalalim sa usapin. Sa gitna ng sitwasyon, sinabi ng Israel na ang kanilang mga operasyon ay nakatuon sa mga armadong network na may ugnayan sa Iran. Ayon sa kanila, mahalaga ang mga planong ito upang mabawasan ang kakayahan ng mga grupong ito. Gayunpaman, maraming eksperto ang nagsabi na ang epekto nito sa mga sibilyan ay hindi maaaring balewalain, lalo na't karamihan sa mga naapektuhan ay mga ordinaryong mamamayan. Pero mga kapupong, nagbigay din ng pahayag ang Iran. Sinabi ng kanilang mga opisyal na ang mga nangyayari sa Lebanon ay maaaring makasira sa diwa ng kasunduan at magdulot ng mas malaking problema sa mga darating na pag-uusap. May babala rin tungkol sa posibleng epekto nito sa mahahalagang ruta ng supply ng energy na maaaring magdulot ng pag-aalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa loob ng Lebanon, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang gobyerno ay nanawagan ng agarang tulong mula sa mga tao sa mundo, habang ang mga residente ay patuloy na humaharap sa hirap ng pang-araw-araw na buhay. Para sa ilan, tila paulit-ulit na lamang ang ganitong sitwasyon kung saan ang kanilang bansa ay nagiging sentro ng mas malawak na alitan. Pero mga kapupong, ang United States naman ay nasa gitna ng isang masilang papel. Bilang isa sa mga pangunahing tumulong sa pagbuo ng kasunduan, kailangan nitong tiyakin na hindi tuluyang mawawala ang pagkakataon para sa pag-uusap. Sinabi ni President Donald Trump na may mga planong ginagawa upang mapanatili ang paghupa ng tensyon, ngunit inamin din na hindi saklaw ng kasunduan ng Lebanon. Para sa mga eksperto, ang kakulangan ng malinaw na kasunduan ang isa sa pinakamalaking problema. Kung magkakaiba ang interpretasyon ng bawat panig, mahihirapan itong magtagal. Lalo itong nagiging mahalaga sa nalalapit na pag-attend ng mga opisyal sa mga pag-uusap sa Islamabad, kung saan inaasahang tatalakayin ang mga susunod na plano. Anyway, mga kapopong, nananatiling hindi tiyak ang direksyon ng sitwasyon. Bagamat may mga pagsisikap na maibalik ang katahimikan, ipinapakita ng mga pangyayari na madali itong mabago. Para sa mga taong direktang naapektuhan, ang pinakamahalaga at ang pag-asang magkakaroon ng mas maayos na kinabukasan.